Gagawa tayo ng kimchi noodles. Tapos, diniretso ko na yung sili, bawang at sibuyas. Kasi, hindi naman natin ito susunugin. Kasi gagawin na naman natin ito sabaw. So, okay lang yan. Sinamahan ko na rin ng sili o yung espada para anghang-anghang. Hindi mo kailangan ito yung parang ipatranslate talaga masyado kasi tawag dito, gagawin naman natin itong sabaw eh. So, ayan, pag mainit-init na pwede natin halo yung pork natin. Ilipis ka hiwanan. I-sear lang natin siya bago natin lagyan ng tubig. Pag na-sear nyo na at sa tingin nyo pwede na, yung iba kasi binabrown ka nila, ako okay lang na hindi kasi nga lulutuin naman ito ng ano eh, ipapalambutin pa. Ang point lang naman ito is para lumabas yung juice. Tapos ayan, sige lang natin itong sitake natin, sama natin yung pinagpalambutan niya, then dagdagan natin ito ng konting tubig, tapos lulutuin na natin, papakuluan, tapos papalambutin natin yung karne. Ayan, nakikita natin kumukulo na. Pwede na natin lagyan ito ng gochujang. Ayan, ihalo natin para sumiksik ang lasa sa loob ng karne natin at mas maging malinamnam yung sabaw. Actually, nilagyan ko na rin ito ng paminta. Nilagyan ko na rin ng tawag dito ng bechin at saka patis. Ito yung ginamit ko na tawag dito. Ito yung ginamit ko na gochujang. Ayan. So, since nakikita natin kumukulo na, ibababa natin to para makapagtawag dito, ipapasimmer natin para lumambot yung karne. So, medyo okay na ito. Nilagay ko na yung noodles. Papalambutin ko na lang to kasi napalambot na natin yung baboy. By the way, nilagyan ko to ng tawag nito ng konting nilagyan ko ng konting bechin. Aside sa gochujang na nilagay ko kanina, naglagay din ako ng konting sugar. Yung sugar para mag-brighten yung lasa nung soup. Hindi marami ha, parang sa isang kutsara nito mga 1/4 ang nilagay ko. Para lang mag-brighten yung soup at maglaban-laban yung alat at saka yung anghang. Ayan. So, pag lumambot-lambot na tong Mickey natin, susunod ko na ilagay yung kimchi. So, ayan, habang pinapakuluan natin, lalagyan natin ng konting suka. Konting-konti lang. Ang goal lang nito is para hindi siya madaling mapanis. Hindi naman natin yan paasilin. Hindi naman natin yun ang goal eh. Ang goal lang is para hindi siya madaling mapanis. So, kahit iwanan mo lang siya sa kawali, hindi mo na kailangan i-ref. Pagkagising mo ng umaga, pwede mong initin na agad para hindi siya mapanis. So, mukhang okay na ito. Pagpapunta na ito, palambot na ito, ihahalo natin yung ating kimchi. Ayan. So, halo natin yan. Then, in a few, ready na yan. Ipapa-absorb lang natin yung lasa ng kimchi sa noodles. So, ito na yung ating kimchi noodles. Ito na yung aking hapunan. Yung kalahati, iniwan ko sa kaldero para mamayang madaling araw o umaga kasi early morning mag-church ako. So, yun na. Ito na yung kimchi noodles natin.